Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Balik tayo ngayon sa issue ng WPS. Ang spokesman ng China ay nagsasabi na itong arbitral ruling kung saan nanalo tayo noong 2016 Arbitral Ruling Award ng West Philippine Sea sa Pilipinas, naganap sa The Hague, Netherlands noong 2016. At ang lahat ng bansa sa sanlibutan, ang United Nations ay bumoto na sa Pilipinas talaga itong kiniklaim natin na West Philippine Sea. Pero ang China ay talagang napakatigas ang ulo at sinabi ay piece of paper lang daw, basura lang daw, garbage lang daw itong mga papel natin. Kaya ano bang gagawin natin diyan? Dapat isampal sa mukha ng China yung papel, di ba? At pagsampal niyan ay dalhin natin si Donald Trump sa likod ni PBBM at isampal ni PBBM sa mukha ni Xi Jinping, pero nandiyan sa likod si Donald Trump para hindi maano si PBBM, di ba? Mga kababayan, kaya ito, ang palasyo ay umaksyon, nagsalita na rin laban sa pahayag na ito ng China na basura lang daw ang arbitration or arbitral award ng Pilipinas noong 2016. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng Malacanang, RTVM TV, atin panoorin. The Chinese Foreign Ministry again refused to recognize this and remarked that the arbitral decision is nothing but a piece of waste paper and fundamentally flawed with obvious mistakes. What is the palace's take on this? Parang nadinig na po natin yan nung nakaraan pa na ang sinasabing arbitral award ay isang papel na dapat lamang ibasura. Hindi po ganyan ang paningin at pananaw ng kasalukuyang administrasyon. Nagsalita na po si Secretary Tess Lazaro, nagsalita na rin po si Secretary Gibo Chodoro, pati na po si Secretary Anyo. Isang tagumpay po na mapaalam sa buong mundo kung ano ang ipinaglalaban natin at kung ano ang para sa Pilipinas at para sa taong bayan. Muli, ang Pangulo hindi isusuko ang soberenya, ang karapatan ng bansa at ng taong bayan, kahit kanino pa man. Follow-up lang po, Yusek. What would the palace like to convey to the countries who continue to stand by the Philippines with regard to the issue on the WPS? Muli, tayo ay lahat Pilipino. Dapat po tayo ay nagkakaisang ipaglaban kung anong meron tayo. Manatili po tayo maging pro-Philippines, makabansa, makabayan. Huwag natin tularan ng iba na not pro any country. Ayan, so sino nga ba ang huwag natin tularan? Number 1 dyan, yung sina Ruben Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, at lalo na yung Marcoleta, di ba, na nagsasabi na walang WPS. Ito mga kababayan, napakalaking insulto talaga nitong pagsabi ng China na isa lang basura, isang toilet paper lang daw ang papeles natin sa panalo natin sa arbitral ruling ng West Philippine Sea na inaward sa Pilipinas ng United Nations Convention noon. Kaya nga merong UNCLOS, yung Conventional Law of the Sea, ang United Nations ang gumawa niyan para sundin ng iba't ibang bansa para walang gulo. Pero ang China ay ayaw talaga tanggapin, ibig sabihin ay hindi dapat siya kasapi sa UN. Diba? So anong dapat gawin diyan? Dapat ang buong UN, United Nations, ay magkaisa at sampal-sampalin kaliwat kanan ang mukha ni Xi Jinping. Ang maganda diyan, ang sasampal diyan ay si PBBM . Tapos sa likuran ni PBBM ay nandyan si Donald Trump para hindi makagalaw si Xi Jinping, di ba? Mga kababayan, kaya napakalaking insulto ito . Dinagdagan pa ng basura lang daw at dapat ibasura, wala daw kwenta yung mga nakasulat sa arbitral ruling. Paano walang kwenta? Iyan nga ay United Nations ang nag-award niyan sa atin ng arbitral ruling ng West Philippine Sea, kasama na yung UNCLOS, United Nations Conventional Law of the Sea, na atin talaga yung WPS. Kaya nga ang Amerika ay nandiyan na palaging nandito na, gumagawa na ng balikatan exercises kasama ang Japan, kasi hindi talaga makukuha ang China sa usapan. Hindi makukuha sa matinong usapan. Kaya meron akong artikulo dito galing mismo sa na-research natin sa Google, at dito ay atin malaman kung ano itong arbitral ruling
na inaward sa Pilipinas. Alright, so meron tayong article dito sa Google na kinuha galing sa US-China Economic and Security Review Commission. The South China Sea Arbitration Ruling. What happened next? So ito yon. On July 12, 2016, the Arbitral Tribunal adjudicating the Philippines' case against China in the South China Sea rolled over overwhelmingly in favor to the Philippines. So overwhelmingly, lahat ng nasyon ay bumoto na sa Pilipinas talaga ito, determining that major elements of China's claim, including its 9-dash line, recent land reclamation activities, and other activities in the Philippine waters, were unlawful. So hindi tama, unlawful ang pag-claim ng China. Predictably, China reacted negatively to the ruling, maintaining it was null and void. China may take assertive and inflammatory steps to defend its position. So ito, ayaw talaga tumanggap ng China kahit na United Nations na yung bumuto lahat. Doon sa dahig nangyari yan sa Netherlands. Ang pagtipon-tipon ng mga nasyon na bumuto kung sa Pilipinas ba o sa China talaga yung West Philippine Sea. Kaya dito panalo ang Pilipinas dito sa arbitral ruling sa dahig Netherlands noong July 12, 2016. Kaya walang respeto ang China sa desisyon ng United Nations. Wala silang respeto, member pa naman siya, 'di ba? Member ng China niyan eh. Tapos ayaw niyang maniwala. Kaya mali siya, 'di ba? Ang batas kasi yan ay international law of the sea or UNCLOS. Kaya dapat sundin para merong batas ang buong daigdig, di ba? Ang United Nations ay dapat merong batas na sundin para hindi mag-away-away. Pero dahil matigas ang ulo ng China, ayaw talaga nila tanggapin na natalo sila sa kanilang claim na 9-dash line sa ating West Philippine Sea. Alright, so ayan mga kababayan, kaya ngayon nagsabi ang China na ano ba naman yung papel na yan, arbitral ruling, papel lang daw yan, at isang piece of waste or basura lang daw. Kaya ayan, dapat makatikim na ito kapag hindi niya nirespeto ang UN, ibig sabihin kahit Amerika hindi niya nirespeto. Kaya malintikan siya, di ba? Kapag uminit ang ulo ni Trump, ay baka makatikim siya. Di ba? Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Pag-comment na lang sa ating comment section. Panalo na nga ba tayo sa arbitral ruling? Panalo na nga eh. Pero sa inyong tansya, mga kababayan, ano kaya ang kahinatnan ng claim natin nitong West Philippine Sea? Sabi nga ni Claire Castro kanina sa ating video, na dapat magkaisa tayong mga Pilipino, huwag tayong gumaya sa mga DDS na maka-China. Kasi nagkaroon ng lakas loob ang China na mag-claim niyan. Kasi alam nila na mayroong pumapanig sa kanila na mga DDS. Lalo na yung Marcoleta, di ba? At lahat ng DDS, Robin Padilla, lahat sila ay pabor talaga na ibigay sa China ang WPS. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat at sa bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated at malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, ingat ang lahat. God bless our motherland, the Philippines.